gagawin at ang ating trabaho at ang ating paglilingkod sa Panginoon. Pero ito ang isang bagay na kailangan natin malaman. Mayroon po yung sinabi ni Jesus doon po sa Matthew chapter 4 verse 4. Sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi niya doon, "Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." O ito, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Okay. So makita natin dito na yung isang tao na nananampalataya sa ating Panginoon, kailangan pa nang kumain ng physical na pagkain. Okay? Pero may pagkain para po pala sa ating kaluluwa. Yung kinakain natin na mga rice, mga tinapay at iba pa para po sa ating physical. Pero ano ba ang pagkain para sa ating kaluluwa? Masasagot po yan na ang salita ng Panginoon, ito po ang pagkain para po sa ating kaluluwa. At ito po ang pagkain na kakainin natin para makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Yung tinapay, rice na kinakain natin, para lang sa physical natin. Pero yung salita ng Panginoon na kinakain natin, kinakain ng kaluluwa natin, ito po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay, so paano natin makakamtan ang food na ito na magbibigay ng buhay na walang hanggan? Okay. Unang-una, nagagawin natin para makamtan natin ito, of course, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero, para makamtan mo, habang napapakinggan mo, kailangan talagang mabago ang mind natin, mabago ang isipan natin. Kaya sasabihin natin na, change your focus. Okay? Ang focus natin noon, puros pagkain, di ba? Kung minsan, katatapos na natin kumain, iniisip pa natin kung ano na naman ang kakainin natin. Hindi ba? Katatapos na natin kumain, iniisip na naman natin, ano kaya ang dessert ko? Kaya, ayan, hindi pa katatapos mo lang, iniisip mo uli ang pagkain mo. Pero this time, it's good to learn the Word of God para maiba sana yung focus natin. Okay? At doon natin makakamtan ang pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ko kanina, I want you to be clear and put it in mind, yung kinakain natin na rice, tinapay, kape, ano pa, lugaw, o ano-ano po yan, kinakain natin yan, o lechon, o hindi pa kayo kumakain ng lechon, di ba? Ako din. Hindi pa ngayon, kasi it's not good for a health kung minsan, no? Yan, ang kinakain natin na yan, para tataba, para lalakas tayo. Pero ito, may isang pagkain na dapat doon din tayo i-focus. Okay? Ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 2 to 3. Basahin natin. Yan. Ito, sabi niya, set your minds on things above, not on earthly things. Yan. Kaya unang gagawin natin, kailangan set your minds on things above. Na doon sana yung panahon, na doon sana yung sa buhay natin na talagang i-focus natin ang mga isipan natin sa mga bagay-bagay na makalangit. Bakit? Sabi niya dito, for you died
and your life is now hidden with Christ in God. Dahil ganito yan kasi, kung tayo'y nananampalataya na sa Panginoon, binigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Binigay natin ang buhay natin sa Kanya. Tinanggap natin, isinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, kaya ang buhay, sabi niya dito, your life is now hidden with Christ. Ang buhay mo na, ay nasa kamay na ng Panginoon. Ang buhay mo na ay dapat, ang ipakita mo, ang buhay mo ay nasa Panginoon. Or in short, nabubuhay ka na in accordance sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya dapat ma-change yung mind natin. Baka sabihin ninyo, Pastor, paano na ma-change yung mind ko? Baka sabihin ninyo, okay, let's go on. Paano? Okay. Paano matulungan para yung mind natin ma-renew, mabago? Unang-una, i-focus natin sa salita ng Panginoon. Okay? Focus natin sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan magbasa tayo. Makinig tayo, magbasa tayo. O sino ang nagbabasa ng salita ng Panginoon? Baka sabihin ninyo, Pastor, wala kaming Bible. Baka sabihin ninyo, ipanalangin ninyo sa Panginoon na pagdating ng panahon, magkakaroon kayo ng Bible. That's the reason why we are doing our best na maipa-flash po yung mga salita ng Panginoon para at least man lang kahit papaano nababasa ninyo. Okay? Ayan. I-focus natin sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan magbasa, kailangan makinig. Dahil sa pakikinig, dahil sa pagbabasa sa salita ng Panginoon, doon po natutulungan na nare-renew yung mind natin, di ba? Nare-renew yung mind natin. Ganon din sa noong nasa mundo tayo. O example, di ba, sa mundo, kung ano ang palagi mong napapakinggan na music. For example, ano yung mga music, lalong-lalo na kung darating ang campaign. Yan. Ang daming mga music. Pataas, pababa, sinasabi nila. Tuloy pati yung mga bata dahil palaging yan ang pinapakinggan. Kahit mga bata, alam na nila, pataas, pababa. Dahil yan ang palaging naisisiksik sa isipan nila. Dahil yan ang kanilang palaging iniisip ay napapakinggan. Ganon din sa atin. Kung ano ang palagi nating napapakinggan, yan ang nagtatransform sa isipan natin. Kaya napakaganda yung magbasa sa salita ng Panginoon, napakaganda yung makinig sa salita ng Panginoon para ma-renew yung mind natin. Kaya sabi ko sa kabila kanina, sabi ko, di ba naranasan ninyo? For example, nakikinig kayo ng music. Nakikinig kayo ng music. After na napakinggan ninyo yung music, for example, lalabas kayo, bigla lang sa isipan ninyo, kumanta kayo, pero kung ano ang kinakanta ninyo, yung kanta na napakinggan ninyo, di ba? Yan ang palaging lumalabas, yan ang palaging nagpop up sa mind natin because yan ang nakaregister na sa mind natin. Kaya, yan po ang isang way kung paano po tayo makafocus sa salita ng Panginoon para ma-renew yung mind natin. Bakit kailangan natin i-focus? Kailangan natin magpakatotoo sa ating paglilingkod. Kailangan nating makinig. Because itong salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin ito. Sabi ng salita, gusto kong basahin natin sa Psalm chapter 31, verse 4 to 5. Sabi niya dito, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Okay? Verse 5. Anong sabi doon sa 5? You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure.
Ang buhay natin dito, walang kasiguraduhan. Ang buhay natin dito ay pangmadalian lang. Ang buhay natin dito parang hangin. Nandito ka, pero bukas, ang daming mga tao, nakikita mo or kasama mo, pero kinabukasan or next month, mabalitaan mo na lang na wala. Di ba? Namatay. Kung minsan kinakausap mo sa telepono, kinakausap mo sa telepono, mamaya, napakinggan mo, nabalitaan mo, patay na. And that's the reason why we keep on hearing and hearing the Word of God at binabasa at inaaral ang salita ng Panginoon dahil habang tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon, binabago tayo ng Panginoon. At itong salita ng Panginoon, ito po ang nagpapalakas sa atin. Kaya tingnan ninyo. Okay. Kailangan po, napakaganda po na kailangan natin na makinig at i-focus natin ang ating isipan sa salita ng Panginoon. Hindi lang sa salita ng Panginoon, kundi ang katotohanan. Itong katotohanan, ito ang salita ng Panginoon. Okay? So, focus on the Word of God. Let us focus on the truth. Okay? Bakit kailangan i-focus natin ang salita ng Panginoon sa isipan natin? Dahil ito ang tunay na katotohanan. Alam niyo, ang daming faith sa mundong ito. Ang daming faith. Example, nakalikod ang dalawang tao. Nakalikod ang isang tao. Ang akala mo, babae, lalaki pala. Di ba? Ang akala mo, babae, lalaki pala. Ganon din, vice versa yan. Dami yung fake eh. Ang akala mo, tunay. Ito, flower na hinahawakan ko. Dalawa. Ito, dalawa. Ito, sige nga sabihin ninyo, right or left, kung ano ang tunay dito. Di ba? Ang ganda yung may reaction. Okay. Tingnan ninyo, parang parehas sila, di ba? Parang parehas sila. Pero ang katotohanan, ito ang tunay. Ito ang tunay. Ang daming faith sa mundong ito. Kaya napakaganda yung i-focus natin ang isipan natin, ang pananampalataya natin dito sa salita ng Panginoon. Dahil itong salita ng Panginoon, ito po ang tunay na nagdadirect sa atin sa katotohanan. At kung malaman natin itong salita ng Panginoon, hindi tayo basta madidissuade sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Hindi tayo basta madideceive. Dahil alam na, matatag sa ating paglilingkod, kailangan mag-stick tayo doon sa katotohanan. Kailangan nakakapit tayo doon sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, kailanman hindi po tatalunin ang dilim. Ang liwanag pa rin ang magwawagi laban po doon sa darkness. Kaya napakaganda po na talagang kakapit tayo doon sa katotohanan. Hindi lang yung alamin ang salita ng Panginoon, hindi lang yung kakapit tayo sa katotohanan, kundi ang susunod is kailangan na ipamuhay natin ang katotohanan. Yan. Ipamuhay natin. Kaya yung napapakinggan ninyo na salita ng Panginoon, para lubos-lubusan kayo na pagpalain ng Panginoon, kailangan na ipamuhay natin. Ipakita natin na tayo nga binago ng Panginoon. Kaya kung makita yung pagbabago sa buhay mo
at talagang ang buhay mo ay nasa Panginoon at ginagawa mo kung ano ang siguradong sigurado yan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ha? Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya napakaganda po na ipamuhay natin ang katotohanan sa ating, alam niyo kung ano ang mangyayari kung ipamuhay natin ang katotohanan sa buhay natin? Okay? Dito po sa 2 Timothy, I would like us to read 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Basahin natin. Sabi niya, made holy, useful for the master, and prepared to do any good works. Tingnan ninyo ito. Kaya kung tayo'y magpakatotoo, magpalinis sa Panginoon, at yung mga nakaraan sa buhay natin, hayaan natin na pakalinisan tayo ng Panginoon. At kung tayo'y binago ng Panginoon, hindi lang po ordinaryo, kundi magiging useful tayo sa ating master. Okay? At hindi lang yon, ihahanda tayo ng Panginoon para gagawin natin ang mga bagay-bagay na kaaya-aya sa Kanya. Yan. Kaya habang tayo'y nakikinig sa salita ng Panginoon, di ba kung minsan habang nakikinig tayo, sabi yung iba, bakit? Sino ba ang nagsabi kay pastor sa aking ugali? Ganun. Bakit alam niya ang aking ugali? Sino ba ang nag-istorya sa kanya? Sino ba ang nagsabi sa kanya? Bakit ako ang tinatamaan niya palagi? Kung minsan, ganun ang isipan natin. Pero gusto kong maunawaan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay linilinis tayo. Ang salita ng Panginoon, binabago at binabago niya tayo. Bakit gusto ng Panginoon na baguhin ang buhay natin? Dahil gusto niyang gamitin ang bawat isa. Kaya anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, siguro sa tingin mo sa sarili mo, ay napakarumi mong tao. Tingin mo sa sarili mo, napakasalanan kang tao. Hindi lang ikaw, kahit ang mga tao, ang tingin ng tao, ay ikaw ay makasalanan. Pero ito ang tandaan mo. Ito po ang hindi natin na ma-measure na pagmamahal ng Panginoon. Na kahit sino ka man, kung ikaw po ay magpakatotoo sa harapan ng Diyos at isuko ang buhay, determinado na maglingkod sa Panginoon, gagamitin ka ni Lord. Babaguhin ka ng Panginoon. Babaguhin ka. Hindi lang babaguhin, gagamitin ka. Kaya, ito po ang panalangin namin. Ito po ang panalangin namin globally as a team dito po sa jail ministry. In the whole Church of Free Believers in Christ Fellowship International. Lahat po, ito po ang panalangin, ito po ang desire namin. That's why we keep on praying and praying and praying for you all. Na pagdating ng panahon, lalabas kayo at gamitin kayo ng Panginoon para i-testify ninyo sa mundong ito na ang Panginoon ay Diyos ng pagmamahal na pwede niyang baguhin kahit anong klase ng tao sa mundong ito. At isa ka doon bilang testimonyo sa kapangyarihan ng Panginoon na kahit anong klaseng tao pwedeng mabago kung isuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Yan po ang panalangin namin. Yan po ang panalangin namin. At alam po namin na yan din ang panalangin ninyo.
Kaya you pray to the Lord. And we pray also. Panalangin din namin kayong lahat. Kaya nga nandito tayo sa pamilyang ito. Magpasalamat tayo. Kaya mula ngayon, huwag mong sasabihin na ikaw ay nag-iisa. May kasama ka. Nandito po kami sa iyong mga likuran. Nananalangin sa inyong lahat na pagdating ng panahon, gagamitin din kayo ng Panginoon para i-testify ninyo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo pagdating ng panahon na ilalabas kayo ng Panginoon. And if God allowed you to stay inside, then ganun pa rin mga kaibigan. Gamitin, magpagamit pa rin kayo sa Panginoon. Hindi ba ninyo alam mga kaibigan, mga kapatid? Maraming tao, hindi man sila nakakulong, pero nakakulong sila sa iba't ibang klase ng kulungan. Nakakulong sila ng kasalanan, nakakulong sila ng unforgiveness, nakakulong sila ng mga bagay-bagay na bagay-bagay sa mundong ito. But we thank the Lord, kahit nandyan kayo, you are free to worship God. Ang puso ninyo ay pinatawad, ang puso ninyo lininisan ng Panginoon, ang puso ninyo ay nanahan ang Panginoon. Kaya kahit nandyan kayo, nandoon pa rin ang kagalakan sa puso ninyo. Hindi ba? Kahit nandyan kayo, nandoon pa rin ang kagalakan. Kahit nandyan kayo sa kulungan, nandoon pa rin yung peace. Why? Because God is in you. And God is the one who is giving you peace, giving you joy. Kaya kahit nandyan kayo, nandoon pa rin ang kagalakan sa puso ninyo. Nandoon pa rin ang pag-asa na kahit ang Panginoon, kahit inalaw ng Panginoon na nandyan kayo, pero alam ninyo, kahit pamilya ninyo, hindi pinababayaan ng Panginoon. Hindi pinababayaan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa ating paglilingkod. At patuloy tayo na magiging matatag sa ating paglilingkod sa Panginoon. Magiging matatag tayo. Huwag kayong give up. Ito ang pag-asa natin. Ang Panginoon ang pag-asa natin. Kung ang Panginoon, siya ang lumalang ng langit at lupa. Siya ang nagbigay ng hininga, buhay at hininga natin. Ang sitwasyon mo pa kaya ang hindi kaya ni Lord? Ang sitwasyon mo ba kaya ang hindi kaya ng Panginoon? Sila Paul at Silas, doon po sa Acts, sila po ay naikulong. Naikulong sila dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Tingnan ninyo, naikulong sila dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Alam ko po na hindi lahat ng nasa kulungan ay nagkasala. Siguro na isabit lang kayo. Okay? Pero tandaan ninyo ito, kahit ganun, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Patawarin ninyo ang mga tao na nagkasakit sa inyo. Makikita ninyo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay ninyo. Tutulungan kayo ng Panginoon. Ang ating Diyos ay buhay. Alam niya at mas alam niya kung ano po ang mabuti para sa kanyang mga anak na tunay na naglilingkod sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala kapatid. My brothers, my sisters, magpakatatag ka lang, magpakatotoo ka lang sa Panginoon. Patuloy na manalig ka sa Panginoon. Makita mo ang ginawa ng Panginoon kina Silas at Paul? Gumawa ng Panginoon ang himala. Kahit nandoon sila sa pinaka-inner chamber ng kulungan, gumawa ng Panginoon ng paraan, nag-earthquake. Alam niyo, nabuksan yung mga tali ng kanilang kamay, nabuksan ang pintuan, kaya nakalabas sila. Tingnan ninyo, God, my point in here is that God can do miracle. Ang Panginoon pwedeng gagawa ng himala para lang sa kanyang anak na kaaya-aya sa kanya. Hindi po unfair ang Panginoon. Alam niya ang puso, alam niya ang paniniwala, alam niya ang paglilingkod, at alam niya ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya yan lang, yung mga kapatid, I'm just encouraging each and everyone.
Patuloy tayo nakakapit sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Alam niyo, ang Diyos ay hindi tao para magsinungaling. Ang Diyos ay Diyos. Kung sinabi niya, gagawin niya. Ang tao ang daming pangako, pero mamaya tinalikuran niya ang kanyang pangako. Pero ang Diyos hindi. Kung ano ang pangako niya, gagawin niya. Yan po ang Diyos na ating paglilingkuran. Kaya pinangako niya kung tayo'y tapat sa Kanya, tapat din ang Diyos sa atin. Kaya ito po ang aking ma-encourage sa inyong lahat, magiging matatag lang tayo. If God allow you na lalabas kayo dyan sa kulungan, ay hahanapin ninyo kung saan kayo maglilingkod sa Panginoon. Hahanapin ninyo. Kung kailangan na tawagan ninyo ang mga team ng mga jail na ito, especially Madam Connie, sabihin ninyo. Magpapadala kami ng pastor para bibisitahin kayo at mag-open tayo ng trabaho ng Panginoon at gagamitin kayo ng Panginoon kung saan kayo. Di ba napakaganda yun? Hindi ba nagagalak ang Panginoon na lahat ng kanyang mga tao, nandoon yung desire nila, Lord, tulungan mo ako, palabasin mo ako dito, gagamitin mo ako pagdating ng panahon para marami ding mga kaluluwa na maliligtas sa pamamagitan ng aking buhay. Na kahit ako'y makasalanan, ginagamit mo ako, Panginoon, dahil binago mo ako. Di ba napakaganda yun? Kaya, my brothers, my sisters, magiging matatag lang tayo. Huwag tayong mag-give up. Alalahanin ninyo, nandyan ang Panginoon na karamay ninyo. Nandito po kami, nakapamilya ninyo. Nandito po kami. Yan ang pakay namin. And we are praying, all of you. We are praying that God will do something, miracle, para gamitin kayo ng Panginoon. Dahil kahit man lang sa testimonyo ninyo, maraming mabago, maraming mabless. And that is our desire, and that is our prayer. Kaya, huwag ninyong sabihin na nag-iisa lang kayo. Nandito kami nakapamilya ninyo, na nananangin para sa inyo, para sa pamilya ninyo. Kaya magsama-sama tayo na maglingkod. Sama-sama tayong manalangin sa Panginoon na pagdating ng panahon, in a perfect time, na talagang hinanda ka ng Panginoon, ready ka na gamitin ng Panginoon. I believe that God will do miracle para ipahayag mo sa mundong ito na ikaw nga ay binago at anak ng Diyos, at magsasabing ang Diyos ay buhay na pwede niyang baguhin kahit anuman klase ng tao sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, let us be strong. Amen? Don't quit. Because God is there for you. Father God, bless your people. Pagpalain mo ang bawat isa. Patatagin mo ang bawat isa. Na kahit anuman ang sitwasyon, alam po namin na nandiyan ka, na pinangako mo na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalikuran. Bless them, even their family, and even all the officers, wardens, O God, na nakikinig, Panginoon. Pagpalain mo din sila. Gamitin mo sila bilang instrumento. Salamat sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aalaga sa mga PDLs. At dalangin po namin na pagpalain mo din ang kanilang buhay. Lord, thank you. And plant your word in the hearts of your people. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Amen, amen. Thank you. Marami pong salamat, Bishop Evelyn. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid, ay dumako na po tayo sa